isang kumakandidatong kongresista sa 6th District ng Bulacan, humingi na raw po ng tulong sa Department of Justice dahil sa matinding banta sa kanyang buhay. Ba? Ibabalita po yan ni Mean Corvera. Mean? Magandang hapon, Jen at Nelson. Nagpasaklolo na nga sa Korte sa Department of Justice ang isang kumakandidatong kongresista sa 6th District ng Bulacan na si Jad Racal matapos sangkaing ipapatay at patuloy na pagtanggap ng death threats at sa hinihinalang kalaban nito sa politika. Kasong attempted murder at paglabag sa anti-terror law ang isinampa ng negosyanteng si Racal laban kay Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito, Major Giovanni Pagaduan, Russell Pleito at Salvador Pleito kasama na ang isang Lloyd Madulid. Sa salaysay ni Racal, November 2, noong nakaraang taon nang tangkain siyang ipapatay ni Pleito. Nagmi-meeting umano sila sa kanilang bahay sa Angat, Bulacan nang sumugod ang mga suspect bitbit ang granada at mga baril sa kanilang bahay. Pinasok din umano ang kanilang negosyo ng mga nakaitim at nakabonet na mga lalaki. Isa sa mga suspect na si Lloyd Madulid ang nahuli at umamin sa kanyang judicial affidavit na tinangka niyang patayin si Racal batay umano sa utos ni Pleito. Ayon sa abogado ni Racal na si Attorney Abraham Espejo, hanggang ngayon patuloy na nakakatanggap ng death threat ang kanyang kliyente at madalas na may sumusunod na mga sasakyan at mga motorsiklo na walang plaka. Dahil dito hindi makalabas ng bahay ang kanyang kliyente paglagpas ng alas 5 ng hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Abraham Espejo. More in due time kasi siyempre may violation ng COMELEC laws yung gun ban, etc. Kasama din yun. Okay lang naman lumaban sa korte. Ang ayaw namin yung lumaban ng barilan kasi hindi ho tama yun. At nananawagan ako doon sa mga taong involved dito, tumigil na kayo, huwag niyong itutuloy yan. Kasi alam niyo, may balik yan Sooner or later, matitiklo kayo, may kakanta, ituturo kayo. Yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Abraham Espejo. Sa ngayon, Jen, Nelson, wala pang pahayag ang inaakusahang kongresista. Balik sa inyo. Sino ba makakalaban nitong si Jad Racal, Meng? Si Congressman Salvador Pleito, Jen, siya yung kasalukuyang mambabatas sa 6th District ng Bulacan. Pero tama ba yung pagkakarinig ko? Merong isang taong nahuli? Ano yun? Opisyal ng militar ba yun? Pulis? Isa dun sa mga suspect din dahil nagagulo, so humingi sila ng tulong sa mga polis. Isa dun sa mga nahuli at naaresto, naaktuhan siya ng mga polis ay itong si Lloyd Madulid. Isa siya dun sa mga suspect. Dun sa kanyang affidavit na sinumpaan sa PNP at sa korte, inamin niya na siya isa dun sa mga sumugod sa bahay ni Racal at nagtangkang patayin ang kumakandidatong kongresista sa utos umano ng kanyang kalaban sa politika. Nako, may mga nakuha daw bang armas nung ito ay mahuli, Meng? Meron silang nakuha ang granada, isang long firearm at mga bala. Meron din daw silang kopya ng mga CCTV footage na yan ay ipipresenta nila sa korte, Jen. Hindi ba sila hihingi sa COMELEC na isa ilalim sa COMELEC control yung ika-6 na distrito ng Bulacan, Meng? Kinukonsidera nila dyan dahil meron na palang isang insidente na may napatay din na maaring makalaban din sa politika dun sa naturang distrito. Nako, mahirap pala, no? Anyway, Meng, salamat ng marami. Yan po si Mean Corvera, no? Habang papalapit talaga eleksyon, no? Sana naman, kaya ang ating laging kampanya, no? Yung hope, honest, orderly, and peaceful elections. Paano magiging peaceful kung meron laging ganyan mga threat, ano? Ang chismis kasi, Ata Jan Nelson, na nabalita natin, hindi ine-expect ni Congressman Pleito na may makakalaban siya. Kasi ito si Kong Pleito. Siyang kalaban. Last minute pala, nag-file itong si Racal kasi yung lahat ng mga posibleng makakalaban niya, parang nag-atrasa na lahat Walang tumuloy Itong Racal, siguro mga kasing edad lang natin ito, batang-bata, mga 26 anyos na na negosyante,
hindi ata ine-expect na makakalaban ni Congressman Ka-Ador Plato. Ganun ba? Oo. Kaya mukhang, aywan ko lang. Si Ka-Ador Plato naman kumbaga sa manok, may tahid na yan Oo Kung nga. ang pag-uusapan politika, wag ko kayong nervous yan sa bata. Ang kinakatakot ata niya, Nelson, kalat daw kasi ngayon sa 6th District, yung kanyang yung pagsuporta daw doon sa Impeachment. Hindi, yung diborsyo. Si divorce. Sa diborsyo. Di yung mga kaparian daw ngayon doon sa 6th District nagagalit sa kanya. Ay, sa kanya. Oo. At ito nga, yung huli, yung latest, Sa impeachment naman. impeachment, isa rin ata sa mga Yung pupirma mga supporter ni ng mga Duterte. Mukhang, ayaw din sa kanya. Yun. Mukhang, oo nga, kasi ang politika, addition di ba? Yes. Pagka nag-subtract ka ng nag-subtract, Oo. ubos ang... Hindi niya ata ine-expect na gano'n ang mangyayari. Hindi niya hindi ine-expect na may masyado- makakalaban siya. Hindi naisip. Oo. Kasi in-expect niya, kaya pumirma siya kasi alam niya, wala sa makakalaban. Ha? Ang huli nga, last minute, nag-file itong bata na kanya makakalaban. Napakasipag daw Kaya Mangampanya. mangampanya, tumiikot. Mukhang may kakayahan din daw na mamuno bilang isang mababatas. Well, tignan natin yan, medyo interesting Kung may pagkakataon nga tawagan natin siguro sa next week siguro itong si Racal kasi ang balita nangangampanya siya hanggang alas 5 lang pag dumilim ka sa ayaw na delikado baka. Pero dito lang naman sa Bulacan yan, di ba? Yun na nga, kaya Malapit-lapit, Bulacan, oo. alam mo yung Bulacan hindi mo expect na mayroong kaguluhan di ba? Dati mainit ang usapan doon sa mga lugar nila Galvez area, di ba? Yung dulo. Malayo-layo. Yung pagitan ng Bundok-bundok. yung pagitan ng Nueva Ecija at saka ng Bulacan. Di ba? May mga nagpapatayan dati diyan Oo. Pero yung banda rito, Santa Maria, Bukawi, ganyan, parang Metro Manila na yan Oo nga. Oho. Well, tignan natin. At kung may pagkakataon siguro, by next week, malaman natin kung ano ang mga ma-action tagpo. Interesting po yung labanan dyan sa 6th District. At saka bago pa lang distrito ito. Bago, Nelson. Yan, Kaya ang mangyayari, kung mananalo halimbawa si Kong Ador, tuturing ito na parang first term uli niya. So, tatlong termino yan. Another 3 consecutive terms Kaya pala, uli. siya, critical. Yes. Na ipanalo mo ngayon. Kasi Oo. pagka nanalo ka ngayon, tsaka ka Ayun. magbibigay ng performance. Yes. So, lamang ka na. Lamang. For second and third term. Kasi alam ko nakaka-second term na siya. Doon sa Pang isang, third, yung lumang district. Ngayon, 6th district, pag nagkataon, pag mananalo siya, Oo. first term uli, another 9 years so pagka nagkataon. Kung mayari sa dito, delikado. Ayun nga. Ay, nako. Anyway, ganyan talaga ang labanan sa politika, mag-abang na lamang tayo kung ano po mga magiging kaganapan sa mga susunod na araw.